Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Nako, hindi lang po yung lente, hindi lang po si Attorney Romulo Macalintal, yun pong tumututol sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nadagdagan pa mga kababayan, yun pong tumututol sa postponement ng BSKE. So ito po mga bayan, yung NAMPREL or National Citizens Movement for Free Election ay tutol po mga kababayan na muling ipagpaliban yun pong halalan na nakatakda ngayon pong darating na Nobyembre 2 sa taong kasalukuyang 2026 mga bayan. So ito po mga kababayan, panuorin po natin ito pong balita patungkol po sa pagtutol ng NAMPREL sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po, panoorin po ninyo mga bayan. Sandro tutol ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMPREL sa ideya ng posibilidad na pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November dahil sa nararanasang krisis ng bansa. Ayon sa grupo, ang planong ilipat o bawasan ng pondo ng Commission on Election para sa iba pang prioridad ng pamahalaan ay isang seryosong banta sa demokrasya. Binigyan din ng NAMPREL na hindi sapat na dahilan ang kasalukuyang krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng enerhiya upang ipagpaliban ng eleksyon. Dagdag pa ng grupo, mas lalong kailangan ang halalan upang magkaroon ng pananagutan ng mga lider at maipahayag ng taong bayan ng kanilang boses. Itinutuloy ng grupo na ilang ulit nang naipagpaliban ng BSKE sa mga nagdaang taon na nila'y nagdudulot ng pagpapahaba ng panunungkulan ng mga opisyal lampas sa itinakdang termino. Dahil dito, nanawagan ng NAMPREL sa Kongreso na ibasura ang anumang panukala magpapaliban sa halalan at sa Executive Department na huwag galawin ang pondo ng COMELEC. Inimok din ang NAMPREL ng publiko na manatiling mapagmatsyag at ipaglaban ang karapatang boto sa tamang panahon. At yan, yes, kung itutuloy pa rin, paano kaya yung mga dahilan, may nabanggit bang NAMPREL doon sa paano susolusyonan yung mga dahilan kung bakit nga pinag-iisipan na maisang tabi pagpaliban itong barangay at SK elections? Ang sabi ng NAMPREL, may pondo naman lang nakalaan sa eleksyon para sa November. Meron kasi nga naging panukala si Senator Pantilo Lacson kamakailan na kanyang nasabi ay kung maaaring ipagpaliban yung eleksyon at yung pondo na matitipid ay ibigay na o ilaan doon sa mga pang-ayuda dahil nga ngayong may crisis sa Middle East. Ang sabi naman ng NAMPREL dahil nga may pondo naman na itong darating na eleksyon ay ituloy na lang at yun nga kasi nga ilang beses na din na-delay yung botohan sa BSKE kaya napapanahon na ituloy na yung eleksyon. At saka mas mainam na yung pondo kung gamitin siya doon sa paraan na talagang inilaan itong pondo mo. Tama ka dyan, Sandro. Ganon din yung sinabi naman ni Comelec Sherman nung nakaraan nating pakikipanayan sa kanya. Ang sabi nga niya ay hindi po pwede na ilipat yung pondo na nakalaan na para sa eleksyon. Pwedeng gawin to kung magkakaroon ng batas na magpapaliban doon sa eleksyon at kung itong natitirang pondo kasi if I'm not mistaken doon sa sinabi ni Comelec Sherman, merong pang 16 billion na hindi pa nagagamit na pondo. Pwede daw yung gawing savings ng COMELEC at ilipat sa National Treasury para muling magamit. Pero yung idea na ilipat yung nakalaan talaga na pondo ng COMELEC para sa pang-ayuda, malayong mangyari yun dahil lang kami sa batas. Kamusta na daw ba yung paghahanda ng COMELEC para sa barangay at SK elections? Doon sa lahat nating pakikipanayan kay Comelec Sir Sherwin Garcia, ang sabi niya ay tuloy-tuloy na yung preparasyon ng COMELEC at yung pagbili ng mga kagamitan. At saka yun nga, ang sabi din ni Comelec Sherman ay all systems go naman, patuloy pa rin yung ginagawa nilang preparasyon. At ang sabi nga niya sa atin, ang
Ang sabi din ni Comelec Chairman ay all systems go naman, patuloy pa rin yung ginagawa nilang preparasyon. At ang sabi nga niya sa atin, ang gastos ng pondo, at saka yun nga, ang sabi din ni Comelec Chairman ay all systems go naman, patuloy pa rin yung ginagawa nilang preparasyon. At ang sabi nga niya sa atin, ang gastos ng pondo ay mahigit 3 billion na ang nagastos ng Comelec simula nung maghanda sila para sa election itong darating na November. At kung hindi matutuloy, di sayang nga lang yung 3 billion, Bert? Yun na nga rin yun, Sandro. No? Medyo pagiging siya, dahil nga siyempre mag-iimprenta ka na ng mga gamit, yung ginagamit naman na balota para sa election, siyempre may mga, hindi naman na pwedeng i-recycle dahil nga may designated na year lang yun kung kailan siya gagamitin. So medyo pag may tuloy yung ganitong proposal, baka mapuloy na naman so wala yung pontong gagawin, yung pontong inilaan na para sa eleksyon sa November. Tsaka very labor intensive ang barangay elections kasi mano-mano ito hindi naman ito automated Tama ka dyan Sandro. Kaya nga itong Comelec, yung kanilang preparasyon, pangalan ito, pagpuka na dahil nga, since ito ay manual at malapit, bukod sa manual, ay malapit na nga yung election dahil November na ito Pero piniyat naman ni Comelec Chairman na wala naman magiging problema doon sa preparasyon. Yun nga lang, huwag lang ulit magkaroon ng batas na pitigil o mapapaliban ulit doon sa eleksyon kasi masasayang yung kanilang ginawang preparasyon if ever. Sayang yung papel tsaka yung 3 billion na. Sige, maraming salamat, Bert! So ayan po mga idol at mga kababayan, ipinunto po ng NAMPREL na hindi sapat na dahilan yung krisis para ipagpaliban po nila yun pong nasabing halalan mga kababayan. Sapagkat meron namang pondo, bakit hindi daw ituloy na lang kasi may pondo na. At sabi din po ng NAMPREL, masasayang lang po yun pong nagastos na. Kasi kung maalala nyo, sinabi ni Chairman George Garcia na mula sa 19 billion na pondo ng Comelec para sa BSKE ay 16 billion na lang po yung natira mga bayan sapagkat yung 3 billion ay nagastos na po nila sa pagpapaimprenta ng mga balota. So kung mapupuspon po mga kababayan, ito pong BSKE ngayong November 2, 2026 ay masasayang lamang po. Ayon sa NAMPREL, masasayang lamang po yun pong mga balota na nagastusan na ng Comelec mga kababayan. So kaya talagang tumututol po itong NAMPREL dito po sa muling pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So abangan na lang po natin mga kabayan kung mayroong maghahain ng panukalang batas na mga mambabatas patungkol nga po sa postponement nito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So hanggang dito muna yung ating update mga kabayan at maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.